Ngayong araw, pag-uusapan sa Senado ang draft report ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa umano'y katiwalian sa flood control projects. Ayon sa chairman ng komite na si Senador Ping Lacson, kasama sa mga pag-uusapan ay kung may posibleng pananagutan si Pangulong Bongbong Marcos sa flood control scandal. Ang rekomendasyon namang kasuhan sina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva hindi na raw mababago. May unang balita si Mav Gonzales. Magpupulong muli ang majority senators para linawin ang mga agam-agam sa draft report ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa flood control anomalies. I hope so. Sana ma-resolve na namin yung lahat ng kanilang mga concerns, ma-address, pagkatapos ma-conclude na namin kung makakagather ba ng 11 o hindi. Para na sa ganun, we can move on. Matatawag ulit ako ng pagdinig at tapusin na namin i-close na namin yung inquiry tungkol sa flood control projects at gagawa na ako ng final committee report. Remember, merong hindi maisasama dun kasi hindi nasaklaw yung pang-7 hearing Mababago pa po yung version na lumabas. Ano ho? Kasi may nag-leak na po Pero hindi doon sa sustansya. No? Yung ang napag-usapan namin, at least nung Miyerkules, yung paggamit ng appropriate language doon sa mga ibang paragraphs na napansin nila na pwede pa i-improve. Sa nag-leak na draft report, inirekomenda ng komite ang pagsasampa ng reklamo laban sa ilang senador, kongresista at iba pang opisyal ng gobyerno. Sabi ni Blue Ribbon Committee Chairman Senador Ping Lacson, hindi na mababago ang rekomendasyong kasuhan sina Senador Joel Villanueva at Jinggoy Estrada na tumanggap umano ng kickbacks mula sa flood control projects. Hindi, kasi napaka-awkward. Kasi yung kay Senator Villanueva nga, di ba ang sabi ng DOJ, submitted for resolution. At least ang narinig ko, 3 out of 6 cases na isinampalaban sa kanya ng NBI, na ang iba naman doon o karamihan ng mga ebidensya nanggaling din sa pagdinig ng Blue Ribbon So kapag iniba namin yon at hindi namin nirekomenda for the filing of appropriate charges through a preliminary investigation, parang napaka-awkward naman dahil nangyayari na nga Nasa ibang kategorya naman aniya ang iba pang kasalukuyan at mga dating senador na nabanggit sa mga pagdinig ng komite. While nabanggit yung pangalan nila, walang kalaman-laman, kundi yung pagkabanggit lang ng pangalan na di umano, nagbigay yung si Yusek Bernardo sa dating staff ni Senator Binay, nagbigay dun sa dating staff ni Senator Grace Poe. Ganon din yung kay Senator Villar Nasabi lang na nagdala ng pera sa ganon, pero wala yung pinagbabasihang ibang ebidensya. Kaya actually wala nga kami masabing recommendation doon except na binanggit yung kanilang mga pangalan. Inirekomenda rin aniyang kasuhan si dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi po siya off the hook pa. Hindi, malayo. Kasama siya doon I think sa second category. Parang magka-lump sila ni dating Senate President Escudero. While nabanggit yung mga pangalan nila, walang direktamente na tinanggap nila yung pera. Sa ngayon, walang nakikita ang Blue Ribbon na aabot kay Pangulong Bongbong Marcos ang flood control kickbacks. Wala kayong makita kasi ang presidente nag-a-approve talaga ng GAA pag napunta sa kanya. Saka hindi naman siya yung nag-prepare ng General Appropriations Bill. Anyway, sabi ko, work in progress. I-review namin ulit. Pag-uusapan namin kung ano yung nararapat na pagtrato, kung ano man yung possible culpability ni Pangulong Bongbong. Sabi ni Lacson, na-highlight sa nag-leak na report ang mga reklamo, pero ang importante aniya na laman ng report ay ang proposed legislations. Kailangan makakuha ng 11 pirma ang committee report ng Blue Ribbon bago ito maisponsoran sa plenaryo. Ito ang unang balita. Mav Gonzales para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.